O eto pa, may isa pa. Eto nga ho yung sinasabi natin, mga kababayan. Pandagdag doon sa topic natin ngayon. Ayan ginawa ho nila kay Atty. Leni Robredo, mga kababayan. Sabi dito, the removal, ito yung sinabi ni Panelo the removal of BP Sara and FPRRD as member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It's mark of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of BP Sara and PRRD. Sabi ho ni Panelo, natawag po ni Jordan G. Stickman na ho dahil ang payat-payat. Nung panahon nila, mga bossing, buti pa po yan pagkapasok po ng bagong taon, nirekta po agad na wala na ang vice-presidente sa National Security Council. Ito tingnan nyo po. Good afternoon, madam. Former cabinet secretary. Mayor Rody Duterte through Bongo asked me to relay you. Nagpapasapasahan pa. Kabado pa yatang malaman ni dating vice-presidente Leni Robredo na siya ay tinanggal na. Ganyan mga style ng mga DDS ng mga Duterte. Mayor Rody Duterte through Bongo asked me to relay to you his instruction for you to desist from attending all cabinets meetings. Di ba ang vice-presidente na si Inday Sara Duterte humihiling at sinasabi, bakit hindi na ako ina-attend o hindi na ako iniimbitahan sa mga meeting? Bigyan nyo ako ng mga minutes of the meeting. In 24 hours, dapat naipasa nyo na sa akin yan. Daig pa ang ating Pangulo. In 24 hours, kailangan naipasa nyo na sa akin yan. Ikaw ba bilang Pangulo, ipapasa mo yung minutes of the meeting kay Inday Sara Duterte? Yung mga pinag-usapan, yung mga progress ng pinagmitingan sa National Security Council? Ay naku, hindi ho. Alam naman natin na malaki ang nila, na malaki ang connection nila sa China. Paano ho yun, mga bossing? Kung yung napag-usapan, i-relay doon sa China, di sira ho yung mga plano. Di ho ba? Dito pinapatunayan lang po yung sinasabi ni Panelo na dirty politics, ginawa din ho nila, mga kababayan. Ang pagkakaiba nga lang dito po kay BP Leni Robredo, mga bossing, kumbaga parang wala lang, nasabi lang. Ayaw lang namin talaga sa kanya. Gusto namin, kami-kami lang. Pero po, yung sa vice-presidente ngayon, mga boss, tayo pong lahat, tayo pong lahat, mga kababayan, alam natin kung ano yung mga ginagawa ng vice-presidente. Alam natin kung ano yung mga pagbabanta at alam natin na dikit sila sa China. Number one natin na problema dyan sa West Philippine Sea. Ikaw ba magtitiwala ka ng gano'n? Siyempre hindi. Di ba? Seguridad ng bansa yun Tapos sasabihin sa ni BP, pahingi ako ng minutes of the meeting. Yung mga napag-usapan na at yung progreso. Ano ang mga nagawa ninyo dyan? Siyempre pag sinabi mo kay BP Sara yun, mapapaisip ka, naku, baka sabihin doon sa China yung mga plano natin. Di ba? Mga kababayan, isa sa nakikita ko dyan, yung utos ni BP Sara, malabong mapagbigyan yun. Mukhang imposibleng, baka nga hindi na sumagot ang Pangulo doon Total naman, sabi siguro ng Pangulo, total naman, hindi na naniniwala sa inyo ang bayan at kita na ng taong bayan kung ano mga pinaggagawa nyo. So, hindi ko na kailangan sagutin. Di ho ba, mga kababayan? Eto, speaking of China, mga boss. Nung isang araw, naibalita na natin ito. Nung isang araw, na-vlog na ho natin ito, mga bossing. Ngayon, re-reactionan ho natin.
base po doon sa sa national security ng ating bansa ho. At sa pagkakatanggal na din po ng Vice Presidente doon sa National Security Council. Pero bago po natin umpisahan ito mga kababayan, ay nako, meron dyan sa inyong mga cellphone na emoticon na nakaganon, nakapalakpak. Oh. Sige nga, pindutin nyo yan. Kasi po, nandiyan na yung isa sa malupit nating kaibigan. Palakpakan natin. No? Si Direk Freddy, nandiyan na. Sabi ni Direk Freddy, shout out sa lahat ng mga ka-eksena natin. Diyan, love you all. Magsa-sunmig light na daw po kami pag umuwi ako ng Pilipinas. Yan. Di ba? Shout out kay Direk Freddy. Suportahan nyo po at isubscribe yung channel na yan. Magto 200,000 na yata mahigit si Direk Freddy. Paabutin na natin ang kalahating milyon. Ha? Anyway, eto ho mga bossing. Nako. National Security National Security Executive. Submarine drone espiya sa Pinas. Eto, tanong lang ha, BP, alam mo ba to? No? Alam kaya ng Vice Presidente itong drone na ito? No? Kasi yung drone na yan, mga kababayan, although nasa ilalim ho ng karagatan, no? Pero may mga markings po yan, mga boss. May mga markings po yan na kumbaga mapapatunayan na sa China po yan. Sabi ni Loreto Paron, ginawa nila kay Lenny tapos ngayon nasasaktan sila. Correct. May mga markings po yan na palatandaan na galing po ng China. China ang nagko-control niyan. Sabi po dito, ibaba ko ng onte. Etong drone na ito, meron itong national security implication. Very obvious itong drone na ito is used for reconnaissance and surveillance sa ating bansa ho, mga kababayan. No? Kaya mahalagang matukoy aniya ng mga autoridad kung ano ang ginagawa nito sa karagatan, sakop ang Pilipinas. Di wala pong iba kundi mag-surveillance wala pong iba kundi magmatsyag kung paano sila makakaisa sa Pilipinas. Yun lang naman po yan. Di ho ba? Wala na hong iba. At etong drone na ito meron tong kakayahan na hindi siya ma-detect mga bossing. Mag-spy ho. So ngayon, yung pagkakatanggal ng Vice Presidente doon sa National Security Council, kayo ho po ba